kamakailan lamang na lumabas po yung balita na nasa social media na no itong bentahan po ng kidneys. Sa Facebook, meron nag-post. Apparently, he was in communication with several people. Parang naghahanap siya ng donor para dun sa may sakit niyang nanay. And laganap po itong kidneys for sale sa Pilipinas. Mahabang panahon na natin ito pinag-uusapan, ilang taon na. Nagfa-flourish yung black market for kidneys dahil nga yung donor, yung nagbigay, can survive only with one kidney, no? Meron talagang pangangailangan. Malaman po natin, bakit nagfa-flourish po ito? Diyan po sa NKTI, would you have to have yung datos po? Kung mahaba po ba yung waiting time para magkaroon po ng organ donor? May proseso sa pag-work up ng donor. Una sa lahat, alam natin ngayon na maraming pasyente, lalo na sa edad ng 50 to 70, no? May diabetes, may hypertension, na hindi natin pwedeng kunin sa mga kamag-anak ang pagdodonate, no? Dahil maaring lumabas din ito sa anak mo o sa pinsan mo, ang mga sakit na to. At they resort now to either a non-related o sa deceased donor patients, yung mga sa aksidente. Ngayon, alam naman natin na ang organ donation mula sa yung mga na-aksidente ay napakababa. Hindi ho mapabibigyan ang lahat ng mga naghihintay para matransplant. Sa ngayon, bilangin natin, may mga 500 siguro na nagdadialysis sa NKTI. NKTI lang muna pag-usapan, ano? Marami pang ibang hospital din dyan na maraming nagdadialysis. Nakita nyo naman, nagfo-flourish ngayon ang mga freestanding dialysis sa Pilipinas. Parang siguro 1,000 na yan, Luzon hanggang Mindanao. Dahil hindi rin sila makapagpa-transplant, una, logistics. Pangalawa, kung walang donor na pwede sa pamilya dahil nga namamana ang diabetes, ang hypertension. At hindi rin natin sila mabigyan ng kidney mula sa ating mga naaksidenteng mga pasyente. Dahil kakulangan nga niyan, ayaw mag-donate ang ibang pamilya. No? So, they are forced to look for donor aside from their family members. Ito nga ang Facebook na sinabi nila ay isang abilidad o alam mo naman ang social media ngayon, ano? Doon na ngayon sila nakakahanap marahil ng kasagutan sa kanilang pangangailangan na naaabuso. At of course, kailangan kasi ang non-related, emotionally related sila, magkakilala. So they pass aside from habang nagdadialysis sila, 'di ba? Meron silang doktor, nephrologist na nagsasabi na mas maganda ang outcome ng buhay nyo kung kayo ay magpapatransplant. Wala ho kaming donor, etc. So maghahanap sila ng donor nila, tapos i-work up ho ito sila. Pag na-work up na silang dalawa, bibigyan ng mga requirement ng ating HOPE coordinator, yung ating mga transplant coordinator. May requirement yan. Pero alam nila na sila ay dadaan sa ethics committee. Sila po ang isang layer ng screening sa ospital, no? Lalo na sa ospital na to at sa iba pang transplant center. May ethics committee, isang layer yon. At meron ding psychological evaluation ang donor at recipient na para masabi na kusang loob ang kanilang pagdodonate. Walang bayaran na mangyayari. Hindi natin alam ano ang bayaran, meron bang bayaran. Sa totoo lang, yung word na yan is maraming ethical considerations po yan, ano, sa living donation. Hindi ko naman masabing ang mga magkakamag-anak ay wala ring bigayan. Sabihan na natin bigayan. Meron po rin yan. Alam natin yon, no? So, ang importante marahil ay mapaigting natin ang aming deceased organ donation. Nang sa gayon, although may ethical considerations din yan, ano? Kailangan kasi brain dead ang ating pasyente, nag-consent din ang pamilya ng deceased donor o yung sinasabing brain dead. May mga ano din yan,
Pero ang nahirap kasi sa nangyayari, nagkakaroon pa ng mga sinasabi nating middleman, Oo. oo, May o naaabuso ahente. din ito, hindi napapangalagaan donor nila, maski nga minsan kamag-anak nila, hindi rin napapangalagaan, no? So, ganun ang nagiging problema sa bansa natin. Hindi lang naman sa Pilipinas yan, ano po? Yes. Mm. Hindi lang So, yan. oo, Sa doktora, buong Asia, maski sa Amerika, oo. may mga ganyan.